screen. Ikitaman mayo. Have you checked your Google Classroom? Meron akong in-upload doon na 7 page. Nakita nyo po ba? Walang nag-open ng Google Classroom kanina. Okay, alhamdulillah. So, what are we going to do? Ang ating pong gagawin ay magbabasa, of course. So, babasahin muna natin ito. And I'll be giving you example on how are you going to read this because as you can see, wala po siyang harakat. So, I'll be putting some harakat on the words na hindi nyo talaga alam. Just for example, ay. Di ba't hindi nyo talaga alam anong ibig sabihin ay what is the haraka ng ay? Okay? So, ay khidmatin. Kasi assalamualaikum, alam nyo naman na. Di ba po? Alam nyo naman na siguro paano basahin yung assalamualaikum without harakat. Naririnig ba ako? Okay. Okay, I see. Paano to? Wait lang ha. Kay pwede bang pakinggan na lang tsaka subukang ma-memorize? Ayyu khidmatin. Paano ito basahin? Ayyu khidmatin. Ito ay ayyu khidmatin. Ayyu khidmatin. At dito naman ay assalamualaikum wa alaikumussalam. Ayyu khidmatin. Siya ay nagtatanong, ano ang maitutulong ko? Ayyu khidmatin. At ang sabi niya, indaka syaqqatun khaliyatun. Indaka syaqqatun khaliyatun. Ulitin ko. Indaka syaqqatun khaliyatun. Pakinggang mainam pagkat kayo magbabasa ng ganito mamaya-maya lamang. Ulitin ko ulit. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Ayyu khidmatin? Indaka syaqqatun khaliyatun? Kanyang pagtatanong. Naam, indi syaqqatun thalathatu ghurafin biduni tilfon. Okay, hatiin natin ha. Okay, hatiin natin. Dito muna. Kayo lahat. Okay, assalamualaikum wa alaikumussalam. Ayyu khidmatin? Indaka syaqqatun khaliyatun? Sagot naman niya, naam, عندي شقة ثلاث غرف بدون تلفون. Okay. Okay, paki-on ng lahat ng mga mikropono at magbasa yung lahat ayon sa aking pagbabasa. Okay? Ako muna, okay, for example, ako ay magsasabi ng assalamualaikum, uulitin nyo lamang yung aking mga binabanggit. Okay ba yon para mag-guided kayo? And after that, kayo lang naman, hindi na ako mag-guide, kayo na lamang yung magbabasa ng mga ituturo ko. Are we all clear? Paki-on ng lahat ng mikropono. Ayan. Okay. Lahat ha, lahat. Sabay-sabay. Okay. Assalamualaikum. Okay, again. Assalamualaikum. Wa alaikumussalam. Ayyu khidmatin? Okay. Wa alaikumussalam. Ayyu khidmatin? Okay. Sabi ng mustajir, indaka syaqqatun khaliyatun? Kayo nga, indaka syaqqatun khaliyatun? Ulit. Indaka syaqqatun khaliyatun? Sagot ng mudirul maktab. Okay. Naam, indi syaqqatu thalathu ghurafin. Naam, indi syaqqatu
Thalatha ghurafin. Kayo nga. Thalathu ghurafin. Thalathu. Thalathu ghurafin. Biduni tilfon. Okay. So, itaas ang kamay ng gustong magbasa. Sinong gustong magbasa ng sila lamang? Ma'am Aina May, very good. Sinong gustong pumartner sa kanya? Itaas ang kamay. Okay, Ma'am Ira May. Okay, magkapatid. Pwede na. Okay, mamaya ulit yung iba. Now, let us start to read this one, the sisters. Kay Mustajir si Ma'am Aina. Tsaka Mudirul Maktab si Ira May. Okay, gusto ko ng magandang diksyon. Gusto ko ng magandang pagka-pronounce kasi Arabic language tayo. So, yung goal natin is dapat magandang pakinggan. Tsaka, maayos yung tono ng pagkaka-Arab natin kasi gusto nating maging Arab kahit na sa boses man lamang, hindi na sa muka. So, okay na tayo dito. Okay? So, again, Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Ayu khidmatin? عندك شقة خالية؟ نعم، عندي شقة 3 غرف بدون تلفون. Okay, Ma'am Aina. Yes, si Ma'am Aina ito. Go. Lights, camera, action. Very good. ممتاز. 3. Okay. بدون تلفون. نعم، تليفون. Okay, ayan. Again, dito banda, Ma'am Ira. نعم، عندي شقة 3 غرف بدون تليفون. Very good. Okay, very good. Now, sino pang gustong sumubok? Itaas ang kamay. Dalawang persona pa rin. Ma'am Zarina, sinong Yes? Oh, sige, sige. Go, Ma'am Juria. Yung ma-recorded man yan yung lesson ta. Sige. Okay, Muhammad Saan, Ma'am Zarina. Okay, sige. Gusto ko ng pang-Arabong tono. Kahit tono na lang. Okay. Now, Ma'am Zarina will be the mustajir. And ang mudir ay si Sheikh Muhammad Sa. Go! Bismillah. Ma'am Zarina. Ito, Ma'am Zarina. Muhammad Sa. Okay, go. Lights, camera, action. Bismillah. Indaka shaqqatun. Again. Indaka. Ito, merong indaka. Indaka. Naam, go. MashaAllah. Very good. Okay, just like the first group, very good. Okay, who else? Itaas ang kamay. Last group, Kimberly Padama. Sinong magpa-partner kang Ma'am Kimberly? Sige, go. Taas ang kamay. Ma'am Kimberly and sino?
Walang magtataas ng kamay, magtatawag ako. Okay, Ma'am Nurjanna and Ma'am Aina May. Ma'am Aina May is done. Okay. So, sino magpa-partner ka, Ma'am Kimberly? Marami pang hindi nakakabasa. Baka gusto nyong magbasa. Libre lang po, wala pong bayad. Ma'am Nurjanna. Okay, Ma'am Nurjanna, you're done, right? Ay, hindi pa. Sige, Ma'am Nurjanna. So, okay. Dahil si Ma'am Kimberly yung naunang magtaas ng kamay, Ma'am Kimberly, you'll be the mustajir. And Ma'am Nurjanna, you'll be the mudirul maktab. Tatandaan ko yung hindi pa nagtaas ng kamay, ha? Okay. Go! Bismillah! Mm. Mm. Indaka. Go! Ma'am Nurjana. Ay, Ma'am Mustajir. Ma'am Kimberly. Ma'am Kimberly. Indaka shaqqatun khaliyatun. Naam. Go! ثلاث غرف. Mm. Biduni. Go. Very good. So, we're done. Now, para sa hindi pa nagbabasa, ito'y para sa inyo yung continuation. لا هذه شقة صغيرة. هناك شقة. Okay, ang sabi niya, sabi ni Mustajir, لا هذه شقة صغيرة. Again, لا هذه شقة صغيرة. هناك شقة 5 غرف وفيها تلفون. Again, هناك شقة 5 غرف. هناك شقة 5 غرف وفيها تليفون. Sagot ni Mustajir, أين هي؟ أين هي؟ في شارع ظهراني. في شارع ظهراني. في شارع الظهراني. Okay. Okay na. Again, sa hindi pa nagbabasa, sabi ko kanina't magtaas ng kamay para hindi tayo maano, no? So, again, la hadhihi shaqqatun saghiratun. Uulitin ko, la hadhihi shaqqatun saghiratun. Hunaka shaqqatun 5 ghurafin wa fiha telefon. Aina hiya? Fi shari'i dhahran. Fi shari'i dhahran. Okay. So, sinong gustong magbasa? Okay, sinong gustong mag-partner sa akin? Kami muna. As a practice. Okay, Ma'am, Sir Muhammad sa. Okay, tayo munang dalawa. Okay, ako si Mustajir, ikaw naman itong si Mudir. Okay ba? Now, ako na ngayon. La, hadhihi shaqqatun saghiratun. Sagot. Hunaka. Again. Hunaka shaqqatun khams. Aina hiya? Dhahrani. Very good. Very good. Appreciated. Okay. So, sinong gustong sumubok? Okay, I'll be calling. Ma'am, sino nga yung hindi kanina nagtaas ng kamay? Okay, si Sir Zahir. Okay, Ma'am Marian is with us. Kay Sir Zahir, magtaas na ng kamay yung gustong mag-volunteer. Partner si Sir Zahir. Walang magtataas ulit. Okay.
Okay, Sir Alexander. So let me help you ha, Sir Zahir. And Alexander, ako muna. لا هذه شقة صغيرة هناك شقة 5 غرف وفيها تليفون. Ang sabi ni Mustajir, أين هي؟ في شارع الظهران. لا هذه شقة صغيرة هناك شقة 5 غرف وفيها تليفون. أين هي؟ في شارع الظهران. Okay. Now Sir Zahir will be the Mustajir and Mudir will be Alexander. Lights, camera, action. Go. Mhm. Very good. And then mm. شارع the. Okay, ulit tayo. Hindi na mapuputol ha. Again, Sir Zahir, please lead. Mm. Mm. Okay. So, let us have the meaning. So, okay na tayo ha. Meron na tayong pagbabasa. Delete ko ito lahat. Delete ko yung mga harakat. Inshallah, nire-record ko naman itong ating lesson. So, you have time to practice. You have all the time para i-review yung ating mga pag-aaral. Now, ang sabi dito, nag-uusap itong magre-rent ng kwarto. Okay? So, kunwari kayo ngayon, punta kayo ng Saudi Arabia, tapos meron kayong madaanan na mga hotel or saan man, ganito kayo magkuha ng room. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ay khidmatin, nagtatanong itong si Mudiril Maktab, siya yung administrator. Indaka shaqqatun khaliya, ang ibig sabihin ng shaqqa is apartment. Okay? 'Di ba meron tayong ginagawa palagi? Ano nga ulit 'yon? Kailangang mag-take note ng mga bagong salita upang isend sa akin pagkatapos ng ating pag-aaral. Now, ang ibig sabihin ng shaqqatun is apartment. Okay? Indaka shaqqatun khaliyatun. Ang ibig sabihin ng khaliyatun is bakante. Okay? Bakante. Okay, ngayon pa lamang pumasok sa Sir LP na late ng konti, baka kumain pa, no? So, yes. Alright, we're 14. So, ano nga ulit ang ibig sabihin ng shakka? Appointment, apartment. Apartment. Now, guys, Bismillah, let me teach you something very important now. Kapag magbabasa kayo ng Arabiko, okay, meron kayong makikitang mga taon marbut, di ba po? Okay, tulad nito, shakka. Maririnig nyo minsan bakit hindi binabit itong taon marbut. Okay, for example, hal indaka shakka. Hal indaka shakka. Okay, yung transliteration niyan, ganyan lang oh. Okay, shakka. Okay? Shakka. Imbis na sabihin mong shakkatun, kapag ikaw ay titigil sa pagsasalita, ang sasabihin mo lamang ay, shakka hal indaka shakka. Okay, lagyan ng H. Pero kapag itutuloy mo naman siya sa isa pang salita, ang sasabihin mo ay, indaka shakkatun khaliyatun. Kukumplituhin mo siya kapag ikaw ay magko-continue to the other words which is following on the first word. Okay? And we have here khaliyatun, ang ibig sabihin ay bakante. Now, hindi lamang
bakante ang ibig sabihin ng syakka. Kapag sinabi ko sa inyo ngayon, limadha qaddamtum warakatun khaliyatun. Bakit kayo nagpasa ng papel na khaliya? Ang ibig sabihin ng khaliya, walang answer or walang sulat. Okay? Ibig sabihin ng khaliya, walang sagot or walang nakasulat. Kung ito'y papel. Now, sabihin ko naman, هذه الصندوق خالية. هذا الصندوق خالية. Ang ibig sabihin, itong box na ito ay khaliya. Nang ibig sabihin ng khaliya ay walang laman. Okay? So, kapag narinig ang salitang khaliya, anong ibig sabihin? Empty. Okay, do you have a room which is vacant? Ang sabi nitong si Mustajer. Ang ibig sabihin ng Mustajer is a person who wants to rent. Okay, a renting person. Gusto niyang mag-rent. Okay. Naam, عندي شقة ثلاث غرف. Ang sabi niya, naam. Alam niyo na ang ibig sabihin ng naam. Sabay, alam niyo na rin ba anong ibig sabihin ng hindi? Meron sino? Ano po? Okay, anong ibig sabihin literal na kahulugan ng hindi? Sabihin ko, hindi sual. I have. Very good. Okay, I have. Ako. Ako yung meron. So, ang sabi ni Dil Maktab or administrator, naam, hindi shaqqatun. Oo, meron akong apartment, thalatha gurafin. 3 kwarto. Thalatha gurafin. Now, what is guraf? Okay, guys, please remember, kailangan yung mag-take note kasi hihingin ko na naman yan mamaya. Yung inyong mga na-take note dyan. Okay, guraf is from the word gurfa. Okay? Gurfatun. Kapag naging plural na yan, madalas kapag yung ating word is pangbabae or feminine, kapag naging plural yan, tinatanggal lamang yung feminine na sign. Ito yung taon marbot. So, from this gurfatun, naging gurafi. Okay? Gurafin. Okay, na i-change lamang yung kanyang harakat or vowels. So, ang word na guraf is from the word gurfa, and gurfa means room. Okay, meron akong 3 room na bakante. Naam, indi shaqqatu 3 gurafin. Biduni tilfon. Sino kaya makakapagbigay ng kahulugan ng salitang biduni tilfon? Okay, sige, sagot. Telephone? Anong ibig sabihin ng telephone? Very good. Very good, Muhammad Sa. Ang sabi niya, biduni telephone. Meron akong 3 kwarto. Kaya lamang, biduni telephone. Ang ibig sabihin po kasi ng biduni, okay, wala. Duna. Okay? Yung duna, natin ng B, di ba po yung ating prepositional, yung mga preposition na alala nyo nung grade 6 tayo or grade 4 or ano man yan. Okay, kapag ganyan siya, duna. Duna lang. Okay? Pero nilagyan siya ng B, magiging duni na siya, biduni na siya. Because all prepositional words always affects the haraka ng huling letra. So, wag malilito, bakit siya biduni, biduna? Kasi po kapag meron ng mga nang-iistorbo or ng nang-aapekto ng mga haraka tulad ng B, yan po yung ginagawa nilang biduni. So, yes, ang tama po ang inyong kasagutan, biduni telephone. Okay, humanda pagkat yung anumang naisulat nyo dyan ngayon, aking hihingin ulit. Okay? Tapos bigyan natin ng mga pangungusap. Bumuo tayo ng ating sariling pangungusap gamit yung mga salitang inyong nakolekta. Okay. La
Hadhihi shaqqatun saghiratun. Ang ibig sabihin ng hadhihi is this. And shaqqa is an apartment. Habang yung saghira naman is, anong ibig sabihin ng saghira? Sure? Saghira? Hmm? Maliit. Okay, we usually call yung mga bata ng saghira kasi maliliit sila. Pero ang literal na kahulugan ng saghira ay maliit or small. Ang kanyang kabaliktaran ay tawilatun. Okay, very good. Nice try everyone. Hadhihi shaqqatun saghiratun. Mareklamo itong si Sir. Sabi niya ayoko kasi medyo maliit ito. Maliit itong apartment na tinuturo mo. So ang sabi naman ni Mudiril Maktab, hunaka shaqqatun khamsu ghurafin. Merong yung hunaka dito, meron doon. Hunaka, meron doon. Again, doon. Merong shaqqa, okay, apartment, na 5. Khamsa. Ghurafin ulit, ano? Ano ulit ang ghuraf? Room. Kwarto. Wafiha. Okay. Yung salitang fiha po, para din siyang hunaka. Okay? Pero napapaloob. Wafiha. At meron doon sa loob ng mga kwarto, itong ha na ito is tumutukoy sa ghuraf. Ibig sabihin ng fi, doon sa loob ng ghurfa, merong telephone. Okay? Kaiba siya doon sa biduni telephone na 3 kwarto walang cellphone. Okay, walang hatif, wala yung telephone, yung merong wire, tulad nito. Kaya ang sabi niya, hunaka shaqqatun khamsu ghurafin wa fiha telephone. Pero nang tanungin niya, ay nahiya, sabi nitong magre-rent, ay nahiya, bakit siya gumamit ng salitang hiya? Tanong ko, bakit siya gumamit ng hiya at hindi siya gumamit ng aina huwa or aina hadha? Okay, di ba yung huwa is it na panglalaki? Kapag we are talking about a thing, huwa becomes it. Di ba? Kapag we're referring to a thing, kapag tayo ay gumamit ng huwa, pwede naman siyang gamitin as he, kung yung ating tinutukoy is tao. Pero dito is yung pinag-uusapan kasi is bagay, lugar. So, this huwa becomes it. Okay. Where is it? Pero bakit hindi huwa yung ginamit niya? Bakit hiya? Okay, let me teach you naman new thing. Gagamit tayo ng hiya kapag yung ating tinutukoy ay pangbabae. Di ba po yung original name, itong shaqqa, pambabae. Okay, shaqqatun, di ba mayroon taon marbot? So, siya yung tinutukoy ng hiya. Nasaan yung syakkang tinutukoy mo? Nasaan yung syakkang tinutukoy mo? Okay? Ay nahiya, hindi niya na kailangan ay na syakka. Hindi niya na kailangan ulitin yung syakka. Enough na sa kanyang sabihin na ay nahiya. Nasan na yaon? Syakka na yon. Ang sabi ni Mudiril Maktab, fi syari'id dhahran. Kay nasa daanan sa likod. Okay, syari'. Alam nyo ba anong kahulugan ng syari'? Okay, anong kahulugan ng syari', everyone? Nasabi ko na kanina. Ha? Daanan. Okay. Daanan or kung saan merong dinadaanan ng mga tao. Ang tawag doon ay syari' in Arabic. So, ay nahiya ang tanong ng tao, nasaan yung kwartong tinutukoy mo? Andoon, nasa likod. Zahran. Nandoon sa daanan sa likod. Ang ibig sabihin ng zahran, sa likuran. Okay? Sa may likurang bahagi. So, i-ready na
mga pangungusap gamit yung ating mga nakolektang salita sa ating hiwar. Hiwar al-awwal. Okay. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Ay khidmatin indaka shaqqatun khaliyatun. Okay, subukan ko muna ha. Alam nyo ba, meron akong nakitang blank doon sa may blank. Pwede bang paki-fill up yon? Alam nyo ba, meron akong nakitang blank. Ano kaya yung pwede nyong ilagay? Everyone, I need some answer. Kaya tingnan ang inyong mga kopya. Ano yung pwede ninyong ilagay doon sa blank na aking sinasabi? Meron akong nakitang blank. Walang na-take note dyan na pwede nating makita. Okay, shari yung nakita mo. Okay, shakka daw yung nakita nila. Okay, piliin natin ang shakka. Kasi sasabihin natin na meron akong nakitang shakka sa may shari'. Okay, yung shakka na yon medyo blank. Very good. Okay ha? Just immediately answer what you want to answer. Kumpletuhin nyo lamang yung aking mga pinagsasabi dito na naaayon sa paragraph ay sa sentence ha. So ulitin ko, meron akong nakitang blank. At doon sa blank na yun, nakita ko siya sa may bandang shari'. Shari'. Okay. Yung shari na yun, okay, doon sa apartment na, tingnan nyo na apartment na, sa shaka na yun, nakita ko siya sa mayroong shari, at nakita kong medyo may kablangkan siya. Sagiraton, maliit. Okay. Dahil doon, gusto ko pang maghanap ng iba pang shaka. Shaka. Okay? Okay, shaka, very good. Ako ay nagpunta doon sa may telephone cart upang gamitin ang kanilang very good, telephone. Okay. At dahil doon, ako'y nakakita ng panibagong shaka. At ang sabi nila sa akin, meron daw bakanting 5 blank. Gorfa o guraf? Ang sabi ko yung 5. Ha? Gurafi, very good. Gurafi, very good. Okay, magaling. Ngunit, nang aking siyang bisitahin, hindi na pala siya blank. Okay, very good. Matatalino naman pala kayo, Masya Allah. So, naghanap ulit ako ng iba pang shaka. At nakakita ako ulit. Pero, blank lamang siya na guraf. Okay? Sagir, very good. Na merong blank na mga kwarto. Ilan kaya ilang kwarto yung naandun? Lang. Ibig sabihin, konti. Thalatha. Okay, very good. At blank, pakisabi nga yung salitang at doon sa bandang yaon, paano ba sabihin yun sa Arabic? Very good, very good. Hunaka. At doon nakakita ako ng kwarto na kabaliktaran ng malaki. How does we say that? How do we say that? Sorry. Pero maganda. How can we say maganda in Arabic? Maganda, maganda. Jamil. Jamilatun. So, that's it. Okay tayo doon. Okay, naiintindihan.
Okay? Meron tayong na khaliya, meron tayong shakka, meron tayong ghuraf. Tsaka paano nyo sasabihin na tanungin ko kayo, meron ba kayong nakuhang panibagong ilm? Sabihin nyo nga, meron ako. Ha? Very good. Naam, hindi. Masya Allah. So, let us continue. Okay? We still have time. Yes, al-mustajir. Hadhihi shaqqatun kabiratun. Okay. Masya Allah. Meron naman tayong bagong mga words ha. Hadhihi shaqqatun kabiratun. Okay, this is just a expression. Wala siyang kahulugan. هذه شقة كبيرة. نعم 5 غرف 3 غرف. Okay. نوم ومجلس وغرفة الطعام. Okay. Ang ibig sabihin nito, okay, tanggalin ko muna yung mga line ha. Bilisan ko na, hindi na ako magpapabasa. Bigyan natin ito agad ng kahulugan. Okay? هذه شقة كبيرة. Anong ibig sabihin ng kabiratun? Malaki, kabaliktaran ng sagira. Okay? نعم 5 غرف. 5 غرف. 5 غرف. Ilan nga yung kwartong sinabi niya? 5. 3 غرف. 3 غرف للنوم ومجلس وغرفة الطعام. Ang sabi niya, sa loob ng 5 غرف meron tayong makikitang 3 pang mga kwarto. Okay, yung ghurfa na pang naum, do you know what is the meaning of naum? No? Tulog. Okay, wag kalimutan. Naum, sleeping. Wag kalimutan ha. Ano ulit yung naum? Tulog. Okay, kwarto na pang tulog. Wa majlis. Ang ibig sabihin ng majlis kaya, ano kaya ang ibig sabihin ng word na majlis? No? From the word jalasa. Ha? Pang-upo. Ano ba yung inuupuan? Ano kaya yung inuupuan na bandang parte ng ating bahay? Saan ba tayo umuupo madalas? Sa sala. So kapag sinabing majlis, ano? Sala, upuan, sa may bandang upuan at yun ay ang sala. Habang yung ghurfatut ta'am, ano kaya ang ibig sabihin ng ta'am? Ta'am. Yung pagkain. Literal na kahulugan niya is ta'am. Gurfa ng ta'am. Kwarto ng mga pagkain. So, ito yung pinaka-paboritong parte natin ng bahay, of course. No? So, after matulog, syempre yung gurfa to ta'am, yung pinaka-paborito. Except dito sa majlis, baka dito kayo umuupo at kumakain din. So, we have 3 parts of the house na ating nabanggit. Ano nga ulit yun? Pakibanggit yung mga Arabic term. No? Majlis? Ghurfatut ta'am. Very good. At nagtanong siya, yung mustajir. Kasi nga, di ba, kung gusto mo mag-rent, syempre magtatanong-tanong ka, Ainal majlis? Okay? Yan sabi niya, Ainal majlis? Saan yung sala? Nasaan yung upuang bahagi or parte? Okay? Yaminu ghurfatut ta'am. Sinong makakapagbigay ng kahulugan ng salitang yamin? Yaminun shimalon. Right, very good. So, ang sabi niya pakiintindi, yamin, ghurfatut ta'am. Yaminu ghurfatut ta'am. Pwede bang intindihin ito? Ng, ng ano? Okay, very good. Nasa right side ng kitchen or ng a place of food. Kwarto ng mga pagkain. So, nasa kanang bahagi siya ng kwarto ng pangkain. And we have here wal hammam at ng CR. Diba ang hammam ay CR? Pakisulat ang pakitake note yung hammam ha. Yung iba pang mga words din. What is hammam again?
CR. Okay, huwag kakalimutan hammam, hammam, hammam. CR. Okay? And we have here hunaka yasaru ghurafin naum. Yasaru ghurafin naum. Ano kayang ibig sabihin doon? Hunaka yasaru ghurafin naum. Mm. Very good, mashallah, Sheikh Muhammad Sa. Ang ibig sabihin naman ng yasar is what? Kaliwa. Magaling. So, sa kaliwang bahagi ng silid, tulugan. Huwag kakalimutan ha, forever na yan. Yung yasar will be forever left side of the silid, tulugan. Klaro. Okay? Al-ghurafu munasibatun wa nawafidhun kathiratun. Okay, ano kayang ibig sabihin nito? Al-ghurafu munasibatun. Al-ghurafu munasibatun. Sino makakapagbigay ng kahulugan ng munasibatun? Munasibatun. Ano kaya? Munasiba. Al-ghurafu munasibatun. Wala. Ang ibig pong sabihin ng salitang munasiba ay bagay. Okay, napaka-fit. Okay, fit. Bagay ba? We can say, yung dalawang magpartner na yun is munasibatun sa kanilang, para sa isa't isa. Ibig sabihin ng munasibatun, fit siya. Kasyang-kasya. Okay? Yung gurfa daw is fit. Do you get me? Naintindihan ba yung ibig sabihin ng munasiba dito? Ang sabi niya, fit daw yung gurfa para sa kanyang hinahanap. Okay, ano yun? What's that? May nag-alarm. Within 10 minutes matatapos na daw. So, may 10 minutes pa naman pala. Okay. So, al-ghurfa munasibatun. Ang sabi niya, yung ghurfa daw is napaka-fit. Tsaka, wan nawafidhu. Ano kayang ibig sabihin ng nawafidhu? Okay? Ang nawafidhu po, okay, sige, answer. Go. Windows. Okay, Sheikh Muhammad, how can we singularize this nawafid? Paano natin siya gagawing pang-isahan? Kasi po, sabi niyo windows. Windows, ibig sabihin may S. Therefore, maraming ni windows. How can we say nawafid in a singular form? Very good. MashaAllah naman. MashaAllah. Very good. So, ang kanyang singular form ay nafidatun. Okay. Huwag kakalimutan, ang nafidatun ay bintana. Windows. Nafidatun. Okay. Nafidatun. Ano ba yan? Pangit naman ng pagkakasulat ng agi. Okay, ayan. Nafidatun. Kaya siya naging kathiratun. Pansinin po ninyo. Okay, yung predicate niya, yung, 'di ba, kapag magsusulat tayo ng sentence, dapat daw kung ano yung subject, ganon din yung predicate. So kung mapapansin ninyo, ito pang lalaki. Nawafid siya. Bakit siya kathiratun? Bakit pang babae ito? Dapat kung ano yung naunang salita, ganon din yung susunod na salita para bagay sila, munasib sila. So what happens here is, bakit siya kathiratun? Kasi yung original form, yung original word or yung singular form is nafidatun, which is pangbabae. So therefore, dapat pangbabae rin yung ating predicate or mga salitang naglalarawan sa anumang gusto nating ilarawan. Dapat ibabagay natin siya. So much for that. Yun ay advertise lamang na ang ibig sabihin ay kapag ang subject ay pangbabae, dapat ang predicate o anumang naglalarawan sa kanya ay pangbabae rin. Kapag panlalaki, panglalaki rin. So, al-ghurfa, munasib. Ano ulit ang kahulugan ng munasib? Fitable. What about nawafid? What about kathiratun?
Kabiratun is the malaki. What about kathiratun? Ha? More? Many. Ganyan ba spelling ng many? Yes. Maraming marami. Okay? Marami. So, ang mga bintana daw doon sa kwartong yun, kaya bagay na bagay kay, mustajir is marami. Okay? Al-mudir wal ijar munasib. At ang kanyang pagre-rent is napakabagay. Yung ijar, yung kanyang pagre-rent is napakabagay din sa kanya. Okay? Sakto para sa iyo. Tayyib ala barakatillah. Ang sagot naman ni mustajir, okay, ala barakatillah. So when we're trying to have decisions, okay, itong hiwar na ito nagtuturo ng something rin. Okay, when we're trying to make decisions, of course, kailangan natin magdesisyon na naaayon sa ating sarili, yung fit para sa atin, yung akma para sa ating pangangailangan. And para magawa yun, syempre kailangan nating magtanong, mangusisa, okay? Siguraduhin kung saan tayo talaga fit. And after the decision making, sabi niya tayyib. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng tayyib? Okay. Binanggit niya ang ala barakatillah. Ibig sabihin ng ala barakatillah, you are asking with Allah's um, pagtugot ba? How do we say pagtugot? Blessing ng Allah. Okay? Nag-a-ask ka na sana bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng blessing yung anumang desisyon niya. Of course, in every decisions that we're making, dapat naaayon pa rin sa Allah at naaayon sa ating mga sariling pangangailangan. So, we're done with that. I'll be asking your notes. Pwede bang gandahan ng konti yung mababasa ko naman? Sa abot ng inyong makakaya pa rin yung mga notes na yon. Kung hindi naabutan, pwede itong i-review yung aking video. Mahaba yung inyong tahdid, yung inyong limitasyon. You have all whole week para ipasa yung aking assignments. Yung iba na check ko na, si Monjuria lang na yung na-skip ko kasi nakalimutan kong nagpasa na pala siya. And yung iba naman, tulad ni Sir Zahir, gusto nyo ba, Ma'am Sir Seth, Ma'am Ira, I think you didn't pass your assignment yet. Who else yung hindi pa nakapagpasa? Hmm? Pwede pa rin. Magpasa na kung gustong magpasa. Paki-review na lamang yung video na aking in-upload last week. Lahat ng anyong mga assignment walang limit. Pero mas mainam kung ahead of time nyo siya i-send sa akin. Now guys, I want you to read this one on your own. Okay, pakibasa po ito. Subukang basahin po ito. Istami wa'id. Kasi yung task ninyo, pakikinggan nyo ito. Babasahin nyo ito, uulit-ulitin ninyo. Basahin nyo siya, i-send sa akin kung paano nyo siya binabasa. Kahit audio na lang. Okay, ito, skip na lang ito. And this one, indaka blank, naam hindi blank. Ano kayang pwedeng kahulugan ng indaka blank? Ano kayang pwedeng idagdag dito? Indaka blank? Pwede sabihin na indaka kitab, indaka daftar, kahit ano. Tapos sasagutin naam, hindi blank. La, hadihi, o kaya'y pwede kang magbase doon mismo sa hiwar. Ha? Pwede kang bumase dito mismo sa hiwar. Meron kang isa. Okay, dalawa. Okay, this is the second assignment. You have to complete the blank. Ekmel. Hmm? Yes. Okay, okay, okay. Okay, mag-end naman uman yan nino. Let us end the gid muna. Balik ka mo ha. Please try to go back. I'll be explaining your assignment. Mag-end naman yan eh. So, we just have to... Oy, agaw ka diya matanak because there is a caption. Oh, hi, mag-let us the kid muna break whatever it is. So, that's the reason. Ya mas stop gani no.
Okay, alhamdulillah. So, listen. You have two assignments na written, tsaka reading activity. This will be the assignment ha. Punan yung mga words na dapat ipuno.